mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghari, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabayan, isa sa mga tinatawag nating mamon, isa sa mga tinatawag nating ugat ng pagkakasala ay ang pera, salitang pera. Mahalaga ang pera. Sa anumang pangangailangan natin, kailangan natin ng pera. Makakamit natin ang bawat nating pangangailangan sa pamamagitan ng pera. Pag-aaral, pagpapagamot, at magiging ang ating mga simpleng pangangailangan sa buhay. Ang kapalit pera. So, walang masama sa pera kung ang pera ang pag-uusapan. Ngunit, ang masama doon ay kung ang tao alipin ng pera. Kung tayo mismo, tayong tao, ay siyang magiging Panginoon natin. Ang pera na susunod natin ang anumang gusto ng pera o yaman. Maraming mga pamilya ang nawawasak, ang nasisira ng dahil sa pera. Nagpapatayan ng mga magkakapatid ng dahil sa mana. Pera rin ang dahilan. Kaya nga, ang pera ay tinatawag na bagamat mahalaga ay mawawala ng halaga kung tayo ay susunod sa kagustuhan ng pera. Gamitin natin ang pera sa mga paraang ninanais ng Diyos sa atin. At para sa mabubuhay tayo at ang ating pamilya. Magkakaroon tayo ng pangangailangan na hindi naman sobra-sobra. At ang pagbabahagi natin sa kapwa, sapagkat pagkakatulong lamang tayo sa ating kapwa kung nagamit din tayo ng pera. Walang pagkakaiba ang pera sa kapangyarihan. Nang dahil sa pera, nabibili ang kapangyarihan. Nang dahil sa kapangyarihan, magkaroon tayo ng maraming pera. Ngunit, bago tayo hihingi ng anuman sa Diyos sa ating panalangin, tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sino mang nais na pagkakaluban ng Diyos, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at ang anuman nating kailangan at kanyang ipagkakaloob. Hanapin natin. Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, kabutihan, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa sarili, at una at higit sa lahat, pagmamahal sa Diyos. Hindi masama. Balikan natin ang ating unang sinasabi. Hindi masama ang pera. Ngunit mawalan ito ng halaga sa mga sandaling tayo ay magiging alipin ng pera. Pera dito, pera doon, pera sa malita, pera sa baha, pera sa ayuda, pera sa pambili ng boto upang magiging makapangyarihan. Nawawala ang halaga ng pera. Marami sa atin na pagdating sa pera, nawawala ang sinasabing pagiging magkapatid,
pagiging mga magkamag-anak, pagiging magkadugo, magkapamilya, magkapuso. Naalala pa natin yung isang magandang kwento ng dalawang magkaibigan na akala mo talagang magkapatid sila. Isang araw, pumunta ito sa bahay itong isang kaibigan, isang negosyante. Pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan, ng kanyang kumpare, ng kanyang best friend. At ang sabi, Brad, nawalan ako ng 150,000 kahapon. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit nasa bahay na ako nang maramdaman ko na wala na akong wallet. Ay Brad, ipagdadasal natin yan na sana magkakaroon, mabawi mo yun, ang pera niyo. Mababawi mo din yun. So, sabi ng noong nagsabing nawala siya ng pera. Ngunit Brad, alam mo naman kailangan ko talaga ang pera sa ngayon. Darating ang aking mga proyekto, darating ang aking mga kailangan sa aking negosyo. At kailangan ko ang pera. Brad, madali yun. Punta tayo sa simbahan. Saan mo gusto, saan ang simbahan. Magdasal tayo na sana maawa si Lord na pagbigyan ka ng pagkakataon upang magkakaroon ka ng halagang kailangan mo. So, muli yung nawala ng pera. At maya-maya kahit na nahiya, sinabi sa kanyang Brad, ano kaya kung pautangin mo ako ng ganun kahalaga? Babayaran kita kaagad kung ako ay magkakaroon na ng pera. End of the friendship. Nagbukas, natapos ang pagiging magkapatid. Natapos ang magkatagal. I love my brother. Walang pera, walang maipahiram, sa madaling salita, hindi makakatulong. Ganyan tayo. Pagka may lalapit sa atin, sasabihin na kailangan ng tulong, ay, maraming magagawa tayong paraan dyan, ganun tayo. Pero pagka sabihin na sa atin, ano kaya, brother, kung pahiramin mo muna ako, pautangin mo ako kahit na magkano. Ay, brother, pasensya ka na. Hindi ka naman tatanggi. Hindi mo naman sasabihin, sorry brother, wala lang akong pera ngayon. Pero hindi. Sorry brad, mayroon akong pera dito pero kailangan ko rin. May babayaran din ako. May pananagutan din ako. So money, friendship ends in money. Ganun katindi ang ating buhay. Kaya nga, hindi nawawala ang nakawan sa Pilipinas. Hindi nawawala ang graft and corruption sa Pilipinas. Sapagkat mahal ng bawat politiko ang pera. Gagastos ang isang politiko. Gagastos ang isang kandidato. Pero kailangan may kasamang boto. Ganun katindi. Bayang mga kagabay. Sana isaisip natin na kaya tayo pinagkakalooban ng Diyos ng pera. Hindi lamang upang tayo ay magiging masaya. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng pera upang sa tamang panahon, sa naaayon na pagkakataon, makakatulong tayo sa ating kapwa. Marami sa atin ang magsasabing, sana makapag-abroad ako para makakatulong ako sa ating mga mahirap na mga kamag-anak, mga kaibigan. Pero pagdating ng araw, tapusin ng pera ang lahat ng pangarap ng isang mabuting Kristiyano.